Sige nga po, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Pinakamalakas na palakpak na ba yan para sa ating Panginoon? Praise God. The first message na ibahagi ng inyong likod kanina, it's all about forgiveness and peace that comes from the Lord Jesus Christ. And it was very connected dito sa second message. John 1:12. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, meaning kay Jesus Christ, He gave the right to become children of God. A great change happens when one accepts Jesus as Savior and Lord. Sinasabi, may malaking pagbabago, transformation sa isang tao na kinilala, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. In fact, di ba sa buhay natin, tanong niyo yung sarili niyo, tanong niyo na ba yung sarili niyo na ano ba yung pinaka-greatest ever happen sa buhay ko na na-achieve ko? Ako, kung tatanungin niyo ako, ang greatest na miracle na tanggap ko sa Panginoon nung kinilala ko siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Hindi lang isinilang ka rito, hindi lang nakapag-asawa ka, nagkaroon ka ng pamilya, nagkaanak ka. The greatest ever gift na natanggap ko sa buhay ko nung kinilala ko si Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas. Even our position, nagbabago talaga kapag tinanggap mo si Panginoong Kristo. Even your own destiny. Dati, tayong lahat, nakapila tayo doon from hell. But when you receive Jesus Christ as Lord and Savior, napunta ka ngayon dito sa heaven. You are bound to heaven. At ang sabi rito sa pangako, ang sino mang tumanggap ay binibigyang karapatan maging anak ng Diyos. Position may change. Napapalitan yung ating position. Whatever, kung anong estado mo sa buhay, kapag kinilala mo si Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas, Panginoon ang buhay mo, yung estado mo mapapalitan. 2 Corinthians 5:17, anong sinasabi? Si Paul ang nagsabi nito, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Masyadong gasgas na itong verse na ito sa atin, no? Alam ng marami ito. Meron pa isang verse, si Paul ang nagsabi nito sa 2 Corinthians 3:18. It was concerning to all Christians doon sa Corinto. Ibig sabihin, mga nakakilala na kay Kristo Jesus. At itong sinasabi ni Paul, ang sabi niya, and we, tayong mga kumilala kay Panginoong Kristo, pwede nating i-apply sa atin ngayon. Tayong lahat na kumilala kay Kristo Jesus, Lord and Savior, sabi dito, are being transformed into His image. Kanino image? Kay Kristo Jesus, which with ever increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Ang isang napakalaking hiwaga sa isang tao, kapag tayo ay nakay Kristo Jesus, yung inner you, yung ikaw sarili mo, akala mo ikaw yan, sarili mo na yan no? Sabi, ay pastor, ito ng human nature ko Hindi po. Meron tayong espiritu at kaluluwa na siyang nakakaramdam, na siyang nasasaktan, na siyang nabibigo. Sa lahat ng taon, meron tayong soul and spirit. Yan yung binabago sa atin ng Panginoon according to His own image. Kinrate ka ng Diyos according to God's image into likeness of Jesus Christ. Kaya mga kapatid, din yung mga kapatid katabi nyo. Pogi ba? Maganda ba? Kung ano itsura ng mga katabi nyo. We were all created according to God's image. Pag sinabing God's image po, according to likeness of Christ. Siyempre, hindi naman nakasalamin lang doon sa itsura ng tao. Nanalamin ba kayo bago kayo umattend dito kanina umaga? Did you ever see on the mirror yung sarili niyo? Di ba? Para pupustura ka, di ba? Yung iba dyan, may mga, sino nag-extend dito ng pilik mata? No? Pinapagandang pilit yung pilik mata, no? Pero ang pinakatotoo dyan, pag tinignan mo yung sarili mo sa mirror, reflection lang po yun, pero merong the real you inside dito. You know yung mga mascot, di ba yung mga mascot? Hindi naman totoo sila yung nandoon. Yung nasa loob ng mascot, yun yung mahalaga. And even ourselves, yung sarili natin, sinasabi ni Paul, yung ikaw mismo, ikaw yan, nakinrate ka ng Diyos. Kaya sabi na iba, alako, hindi na ako magbabago. Ay, wala nang pagbabago yan. Marami nagsasabing ganyan, di ba? Bahala na si Lord sa kanya. Wala nang pagbabago yan. Hindi na magbabago yung tao na yan. You know, we have the real you, real me, na pwede nating sabihin, oo nga, hindi ako ito. The next verse. Now, anyone who accepts Jesus Christ as Savior, ang sabi rito, it will change, happen. The life of a Christian is a never-ending process of changing. Hindi pa pwedeng 24 hours lang po.
From all our degree, binabago tayo ng Panginoon day by day. Kaya nga araw-araw binabago ka ng Panginoon eh. A true Christian keeps on changing. He or she becomes more and more like Jesus. Dapat meron tayong ginugol sa buhay natin. Kung hindi naman he or she become more and more like Jesus Christ. Now, yung mensahe ay pinamagatang. Tingnan natin yung title. Pakibasa nga natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Yes, si Zacchaeus po, familiar tayo sa Bible, di ba? Yung tax collector na pandak. Bakit hanggang ngayon pwede natin siyang pag-usapan, pwede natin i-chismis itong si Zacchaeus? Kasi meron siyang experience. Paano niya nakilala si Panginoong Kristo? On her life as a tax collector, a sinner, ginajudge yung mga kapwa niya, mga tao, nung panahon niya, pero meron siyang something that is unforgettable, undeniable experience nung nakita niya, hinanap niya si Panginoong Kristo. And why? Share natin dito, to see, to hear the word of Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Manalangin po tayo. Father, we thank you. We bless your name. Isang katanungan sa amin kung ano yung naging experience ni Zacchaeus, what it takes to bring about changes in our lives. Patuloy nga po na magamit ang mensahe na maging kalakasan namin, maging kagalingan po ng aming spiritual na kasakitan. At kayo po ang siyang patuloy na maghari, magsalita, magturo. Gamitin niyo po ang inyong mensahero bilang tuntungan ng inyong salita. At nang sa ganon, kami naman pong tagapakinig ay mabigyan ng makabagong pananaw, makabagong karakter namin, that who we are in the presence of the Lord. At yung magagamit namin, ma-adapt namin kaugalian ni Panginoong Kristo ay yung mapagmahal, loving, a Jesus way, a Jesusness. Kaya salamat po. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, titingnan natin dito yung Luke chapter 19 verses 1 to 10. So a very short message na pwede natin pagbulay-bulayan. Verse 19, verse 1. Jesus entered Jericho and was passing through. So si Jesucristo at yung kanyang mga disciples, they were passing through Jericho. Galing sila sa isang lugar na nag-ministry din sila. Now, si Jesus napunta ng Jericho. Verse 2, a man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was a wealthy man. Sa Bible, very few mapapangalanan ng isang karakter. Kapag napangalanan ng isang karakter sa Bible, VIP ka, no? Maganda rito, very timely talaga, pangalang Zacchaeus, anong trabaho niya, at napakayaman niyang tao. Very details yung pagkatao nitong si Zacchaeus. Verse 3, he wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So ang makikita natin, isang katangian ni tax collector ni Zacchaeus, pandak. Pandak po siya, sabi dito eh. He was short man, but he could not see over the crowd. Siyempre, pagka pandak ang isang tao, ang daming disadvantage, right? Imagine niyo pag maghuhugas ng pinggan, kung mataas yung lababo niyo at pandak yung paghugasin mong anak mo, di ba, maglagay ka ng upuan. Disadvantage yun. Pangalawang disadvantage, pwede siya mabuli lagi pag lalabas siya sa kanilang lugar. Eh tayo pa naman mga Pilipino, pag nakakita ng mga kuba, ng mga pandak, ng mga pangit, ng mga mongoloid, di ba? Ang bilis natin mamintas, ang bilis natin manghusga. Yan yung naturalesa natin. Itong si Zacchaeus, pandak siya. Verse 4, so he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him. Gusto niya makita talaga si Jesus Christ. Remember mamaya, makikita natin ano yung mga desire nitong si Zacchaeus. Just to see personally itong si Jesus Christ na paparating paraan doon sa kanilang lugar. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. Verse 5, when Jesus reached the spot, he looked up. First time din natin makikita sa Bible that Jesus Christ looked up. He looked up, kasi yung pandak na nandun sa sycamore tree, nakita niya, naagaw ang kanyang atensyon. Anong sabi ni Jesus Christ? And said to him, Zacchaeus, come down immediately.
I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. Yung mga passage, pag tinin natin, parang hindi masyadong detalyado. Pero pagka pinagalaw natin yung imahinasyon natin sa mga ganitong passage, mabubuo sa isip natin, itong si Zacchaeus nakaagawa ng pansin. Si Panginoong Jesucristo pa ang niyan attention, ha? Siguro kung meron tayong mga magpapapansin tayo, si Panginoon ang papansinin natin. Magbigay tayo ng papansin sa Kanya para nakikita ng Panginoong Jesus. Well, of course, sa tao, hindi rin masama yun. Pero napakaganda kapag kay Jesus tayo nagpapansin. So he came down and once and welcomed him gladly. Verse 7, all the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. Kanina sa first message, isang Pariseyo po ang nag-comment kay Kristo Jesus. Kung talagang propeta siya, dapat alam niya na yung babaeng nasa likuran niya ay isang makasalanan. Can you remember? Very judgmental, isang Pariseyo, a priest in the temple. And here, makikita natin, sino yung mga nag-react? Yung mga taong nakakita, nakilala itong si Zacchaeus kung anong merong ugali. Ang sabi dito, he has gone to be the guest of a sinner. Given the fact, judge talaga si Zacchaeus. Sino yung pangalawang hinusgahan ng mga tao? Di ba si Jesus? Bakit siya nakikituloy sa isang taong makasalanan? Tax collector, vindictive talaga sila ng makasalanan. Lalo yung mga prostitute noon. The first message was all about the prostitute woman na pumunta sa paanan ni Panginoong Jesucristo, umiyak, pinunasan ng kanyang buhok, no? Binuhusan ng pabango yung paan ni Kristo Jesus. Ano napala niya? Judgment. Pero si Panginoong Jesus, pinatawad siya. Pinauwi siyang may kapayapaan. Just like Zacchaeus, itong pinag-aaralan natin. Ginad si Panginoong Jesus. Kaya tayo mga mananampalataya, kung may nanguhusga sa atin, normal lang. Normal sa atin yun. Kaya huwag kayong magtatampo, tampong pururot, no? Pusong mamon. Even Jesus Christ, hinusgahan talaga siya. So anong pwede natin gawin? Gawin natin kung anong ginawa ni Jesus Christ. Tumuloy doon sa bahay ni Zacchaeus na itinuturing na makasalanan. Now, verse 8. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord." Sabi doon, tumayo sa upuan si Zacchaeus dahil pandak siya, no? And Zacchaeus was declaring something na hindi niya ginagawa buong buhay niya. And this time, ang sabi ni Zacchaeus, "Look, Lord, here and now, I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Wow! Paano nangyari yun? Pag tinignan natin, no? Siyempre naman, nung nasa loob na sila ng bahay ni Zacchaeus, may dinner. Or something, siya ang host eh. Ito yung mayaman. Siyempre, big time yung mga pagkain doon. At habang kumakain sila, ito maganda. Sa kainan, maganda rin naman may fellowship eh, di ba? Anong purpose ng kainan? To have a fellowship. Nagkakausap-usap kayo. Di ba sa pamilya, kapag ang buong membro ng pamilya ay nagkakasalo-salo sa iisang table at nagkakausap-usap kayo kung ano yung mga bagay-bagay na pwede yung pag-usapan, no? Nak, may boyfriend ka na ba, nak? Mga bata, may boyfriend ka na ba? Marami ho. Aba, boss po, asang mo, ang dami naman pala, no? Mga ganyang bagay na pwede natin pag-usapan. A fellowship na pwede mag-ugnay sa pamilya. Sino ba naman pamilya na hindi mo nakakausap yung anak mo, gugustuhin mo ba yun? Aalis ka, tulog yung anak mo. Pagdating mo, tulog pa rin yung anak mo. So ano mangyayari? Disconnected ang bawat isa. And here, nakita natin, itong si Zacchaeus, nag-declare talaga siya, no? Sabi niya, I will give half of my possessions to the poor. Ibibigay ko yung kalahati na aking kayamanan sa mga mahirap. At kung may nadaya ako, ang ganda, remember, at kung may nadaya ako, ibabalik ko ng 4, no? 4 times. Kapag inaral niyo ito, pag tinignan niyo, ang yaman nitong si Zacchaeus. Pag kinuwenta natin, nag-mathematics tayo dito, wala pong natira sa kayamanan niya. Pero may isang kayamanan siyang nanatili sa kanya. Sino pa? Si Jesus lang po. Palakpakan natin si Jesus. Wow! Kaya nasasabi minsan ng mananampalataya, Pastor, hindi naman masama, kahit nawala na ako ng mga bagay na, kailangan natin ng mga bagay, pera, bagay na makakatulong para sa buhay natin, pamumuhay natin, hindi masama yan. Pero pag may Kristo ka, magkakaroon ka ng kakontentuhan sa buhay mo, kapatid. At kapag yung contentment nasa iyo na, lahat ng bagay magiging pagpapala at aangkinin mo sa sarili mo, hindi galing sa akin to, galing sa Panginoon ko.
Ang dami kasi nagsasabi na nakamit ko to dahil sa akin. I got this because of yung performance ko. But kapatid, hindi yan dahil sa'yo. Dahil yan sa habag, kagandahang loob ng Panginoong Kristo sa buhay mo. Look at around you. Sino binigay ng Panginoon? Mawala man yung kayamanan, pero may Kristo ka. Sapat-sapat ang biyaya sa'yo ng Panginoon. Tingnan nyo, dineclare ng Lord. Nung nag-confess hindi naman literally nag-confess siya, Panginoon, makasalanan ako, nagdadaya ako sa marami, di ba? Hindi yun ang confession literally, but spiritually, kitang-kita ng Lord. Kinimemorate niya, inaccept niya. Sabi ni Jesus, sa verse 9, ano sabi ni Jesus? Today, ngayon, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. Tayo ang hilig natin mag-judge sa kapwa Pilipino natin. Sabi na, di bali sa ibang lahi na lang, pastor, okay lang, balahi naman yun Ganon din po yun. The same. Dito nakita natin ngayon, sabi niya, ang kaligtasan dumating sa pamilya mo, Zacchaeus. Kaya interpretasyon naman ng iba, si Zacchaeus ang tumanggap, lahat pala kami ligtas na. No! Nung naligtas si Zacchaeus, just like his attitude, his character, it is kind of salvation na pwede makuha ng isang taong naniwala kay Kristo Jesus, not just only for eternal life. But because you are live here, still, nandito tayo, ito yung kaligtasan na sinasabi ng Panginoong Kristo, maraming hugis, maraming kulay, hindi lang ikukulong mo sa isang kahon, eternal life. Na bago ang ugali ni Zacchaeus na kahit yung buong kayamanan niya, ibalik niya sa mga nadaya niya at sa mga mahihirap. Because he has Jesus Christ sa buhay niya. Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Tayo po yun, para tayong si Zacchaeus. Bakit natin pinag-aaralan hanggang ngayon si Zacchaeus? Because there is an unexplainable, undeniable experience ni Zacchaeus through Jesus Christ. Tingnan natin kung paano. What are the factors that brought about changes in Zacchaeus' life? Unang-una po. The first point, 4 point lang po i-share ko sa inyo. Personal desire niya na makita itong si Jesus. Mga kapatid, kapag hindi tayo nagkaroon ng katulad itong point number 1, we cannot change. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. We cannot see Jesus until we really, really want to see Him. Nakukontento ba kayo sa ganyan? Linggo, uupo lang kayo dyan. Tingnan nyo yung mga upuan nyo, may pangalan nyo na yata yung mga upuan ninyo. No? Are we contented to those chairs na every Sunday, uupo ka lang dyan? Hindi naman masama. Wala naman masama doon. Hindi ka naman pinipresa ng Panginoon We cannot fully know Jesus until we have a personal commitment, to know Jesus. Paano yung pastor? Ang dami namang gawain ng Panginoon Bible reading with your own self. Bible reading with the fellowship. Alam niyo, napakasarap mag-aral ng salita ng Diyos kapag ka nagfe-fellowship. Why did Zacchaeus change his life? Because of the fellowship with Jesus Christ. Nakita natin. Praising, okay yan. Nagpa-praise tayo dito. Nagpupuri tayo sa Panginoon. Pero di ba, as we grow up, yung journey natin sa Panginoon, yung relationship natin, we will know knowledge about Jesus Christ and personally, magiging responsible tayo na gusto nating ma-meet si Jesus Christ just like Zacchaeus. It was his own personal desire na makita niya si Jesus Christ. Tayo ba ganon? Ganon ba tayo kauhaw? Every time pupunta tayo rito, gusto natin makita, wag si pastor, wag ako, wag si Pastor Gam, o sino ang pastor. Dapat ang dinidesire natin makita rito, marinig natin yung salita ni Kristo Jesus. The one na dito na napako, nabuhay na muli. Si Kristo Jesus yun. Now, number 2 points. Personal desire ni Zacchaeus. Number 2, decision to see Jesus. How did Zacchaeus, he decided to himself? Tingnan nyo, siya ay tax collector. Mayaman siya, may opisina siya. Di ba sa kanya, dapat nandoon lang siya sa kanyang upuan. Ba't siya lalabas para makita itong si Yesu Cristo? And because he heard, narinig niya itong si Jesus Christ, dadaan doon sa lugar ng Jericho. Kung gusto mo talaga ng pagbabago sa pamamagitan ni Kristo Jesus, you have to be firmly decide to yourself, gusto kong makita, ma-meet si Jesus Christ. Yung mga activities natin, di ba, ang dami ng mga activities yan. May BBS na naman tayo. Yung mga nakatalaga rito, pag-pray natin sila, the leaders, the elders, the pastors, we have to pray for them.
Kung wala man tayo mga achievements sa activities ng gawain ng Panginoon, makasama po kayo sa pananalangin. Prayer is the best weapon talaga. Paano mananatili ang isang church na ganitong matatag? Through the members. Kailangan po namin ang panalangin ninyo. You have to see sa sarili nyo, decide na makita nyo si Kristo Jesus sa buhay nyo, sa mga lingkod ng Diyos. Third point, overcoming obstacle in seeing Jesus. Maikli lang po ito. Ano yung mga nakita natin kay Zacchaeus? How does Zacchaeus overcome the obstacle? Ang dami po mga obstacle ni Zacchaeus. Una, pandak siya. Pag pandak siya, hindi niya makikita si Jesus na dadaan kasi ang tatangkad na nasa harapan niya. Imagine niyo, wala man lang magandang loob sa kanya, o dito ka na, Zacchaeus. Kasi galit sa kanya yung mga tao sa Jericho. And because that he was a tax collector, judge siya ng sinners, wala pong magandang loob. Sa atin ba, naranasan natin yan? Na tayo Kristiyano na ngayon, yung mga kapitbahay natin, hindi nakikipag-usap sa atin, pala galit sa atin. Bakit ang sama ng ugali mo? Kung kailan ka naging Kristiyano, doon sumama ang ugali mo. Baligtad. Ang sabi rito, so he ran ahead and climbed a tree in order to see Jesus. So isang obstacle niya, pandak siya. Walang na magandang loob. Titigil na lang ba siya sa ganung paraan? Ay, hindi ko kaya. Balik ako sa opisina ko. Parang tayo, nahihirapan tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Anong gagawin natin? Di siyempre, magrarason ka na lang, magre-reason out ka. Parang Zacchaeus. Anong ginawa ni Zacchaeus? He ran ahead and climbed a tree in order to see Jesus. Gumawa po siya ng paraan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Si Zacchaeus, hindi natin nakitang ganon. Gumawa siya ng paraan. He ran over Jesus Christ. Inunahan po niya, bagamat pandak siya. Siguro yung mga step niya mas maliit, di ba? O mas malaki ang habang ni Jesus. Pero, advantage sa kanya, tumakbo siya at pumanik siya ng sycamore tree. Tanungin tayo sa sarili natin, ano ba yung mga sycamore tree natin ngayon sa buhay natin? Na nandiyan lang sa harapan mo, kapatid, hindi mo alam gamitin. No? Para makita mo si Jesus Christ. Zacchaeus overcome a physical obstacle. Physical obstacle sa kanya, pandak siya. Tayong lahat may ganyan din tayo. No? May physical obstacle din tayo. What are they? Ano halimbawa niyan? Tinatamad ako mag-Bible study. Well, of course, hindi ko minamasama po yung mga absent. Yun ang point ko ron. Yung physical obstacle natin, just like Zacchaeus, yung pinag-aaral natin, pwede maging tayo si Zacchaeus. Gumawa ka ng paraan, laziness, illnesses, gagawa ka ng mga dahilan, lack of strength. No? Ano pa? Malayo kasi. Sama ng panahon. No? Yan yung mga practicality sa buhay natin. Kapatid, pagka ikaw dumadanas ito, look at Zacchaeus' experience. Right now. Oo nga, si Zacchaeus pandak. Ayaw ng mga tao. Pero gumawa siya ng paraan. He ran ahead towards the sycamore tree. Ano na overcome ni Zacchaeus? Psychological and spiritual obstacle. Pride. Ibinaba niya yung pride niya. Pwede naman siya mag-utos ng mga tauhan niya doon, mga tax collector eh. Imagine, Zacchaeus was a chief tax collector. BIR chief po siya rito. Hindi lang siya taga-kolekta. Ang laki ng ibinaba ni Zacchaeus para lang makita si Panginoong Jesucristo. Imagine yung estado niya sa buhay, mayaman po siya rito. Pero anong ginawa niya? Because he wanted to see Jesus Christ, he took all the obstacle na pwede niyang malampasan. And how you overcome sa sarili mo, kapatid. Paano mo ma-overcome ito? Isang chief tax collector, a wealthy man, na-degrade siya roon. Siguro nakita mo ng mga tao, bakit itong tax collector nasa taas na sa pulo? No? Di ba degrading sa kanya yun? Ikaw na makikita ka, presidente ka ng isang kumpanya, tapos makikita ka sa isang lugar na hindi ka nais-nais para sa posisyon mo. Ano sasabihin ng mga tao? Katulad ni Zacchaeus. Wala siyang pakialam. Kahit na magmukha siyang pulubi roon sa itaas. Ang pinakamaganda rito, Jesus looked up to Zacchaeus at sinabi sa kanya, Zacchaeus, come down immediately. Pupunta tayo sa tahanan mo. Kayo ba, pinapasok niyo na ba sa tahanan niyo si Jesus? Baka hindi pa. No? Buksan ang lahat ng pintuan para makapasok sa bahay ninyo si Panginoong Jesucristo. Lahat ng pintuan sa loob ng bahay niyo, sa puso ninyo, pagbuksan si Panginoong Jesucristo, katulad ni Zacchaeus. It was a very degrading, but we have to overcome emotional, psychological, and social obstacle in seeing the Lord.
Yung pride natin, yan kasi ang minsan talaga, napakahirap alisin talaga. Mga kapatid, ulit-ulitin ko, huwag magiging dahilan ang hindi nyo pag-attend sa church because of someone na kapatiran mo pa. No? Magiging dahilan siya, hindi na ako attend kasi galit ako sa kanya. Ang dami nang ginawang pangit sa akin. Huwag na huwag po. Kayo ang talo, kayo ang lugi. Every time that we come to this congregation, excited tayo na makikita natin si Jesus. Palakpakan natin si Jesus kasi si Jesus nandito. Pride, prejudice, lahat yan nasa atin yan. Bit-bit natin lahat yan, dala-dala natin yan. No? Samantalang kung si Jesus talaga ang nanaisin, di-desire natin dito sa church na ito, aayusin niya po lahat. Maging may kagalit ka, merong kasamaan ng loob, aayusin po ng Panginoon. Kaya Jesus-ness tayo. Love na lang. No? Yan ang gusto ng Panginoon. Number 4, facing inconveniences after seeing Jesus Christ. Ito yung pang-apat na pwedeng mangyari din sa atin. Note, nung makita ni Panginoong Jesucristo, first time ever sa buhay ni Panginoong Jesucristo, invite niya yung sarili niya pumunta rin sa tahanan ni Zacchaeus. Ikaw ba naman, may mag-invite sarili niya sa tahanan mo, ano sabihin mo? At lalong-lalo naman, yung hindi mo ina-expect na pupunta sa bahay mo, bisita mo. Right? Di ba masarap pagka, oy, punta kayo sa bahay, birthday ko. Kasi maghahanda ka. You expect someone na pupunta sa bahay mo, maghahanda ka. But if unexpected, pupunta ang isang tao, kahit kakilala mo, di ba hindi ka handa? Inconvenience para sa atin yan. Pasensya ka na, Brad, hindi naman ako nakahanda Tuloy ka sa maliit kong bahay, ganyan pa tayo, pa-emi-emi pa, di ba? Maliit yung bahay ko, tuloy po kayo, maliit yung sala ko, yung kwento lang, tubig lang Ang importante, pinatuloy natin sa loob ng tahanan with a grateful heart. Kay Zacchaeus, hindi inconvenience sa kanya na patuluyin si Panginoong Jesucristo because yun yung sinasabi ko lagi Patuluyin natin, papasukin sa puso natin si Kristo Jesus. And all the doors will be open. Na kapag binuksan natin, tunay na tunay si Kristo Jesus maghahari sa buhay natin. And changes will come. Transformation day by day mangyayari sa atin. Hindi dahil may dala kang Bible lagi, no? Banal na banal ka, tas ang suot mo, nakapalda ka mahaba, yung buhok mo, hindi naman doon nababasa ang pagiging relihiyoso, mga kapatid. Ang pagiging relihiyoso katulad ni Zacchaeus, binago ng Panginoong Jesucristo. Because si Jesus lang po ang pwedeng magbago sa mga buhay natin. Whoever is sincerely seeking the Lord will be found by the Lord. Yung hindi naghahanap kay Kristo Jesus, hindi mo matatagpuan talaga. Sabi nga, di ba, humingi, humanap, kumatok. Di ba? Yan yung mga action verb na pwede natin matagpuan si Kristo Jesus. Otherwise, kung nandiyan ka lang, hantay ka lang na antay, hindi mo matatagpuan si Kristo Jesus. Ito sa encouraging sa atin. Hindi mananatiling nakaupo tayo dyan sa mga silya na yan. Yes. I-desire naman natin to seek Jesus. To desire, pag nakita ko si Jesus, may pagbabago ako mararanasan. Just like Zacchaeus. When the Lord called Zacchaeus, he came down at once from the tree. Bumaba po siya. First time na makikita natin, Jesus Christ look up for someone who is a sinner. Alam niyo mga kapatid, ganyan tayo tinitingnan ng Lord. He always look up. Ang tao, pag tinignan ka, napakababa mo kasi marumi ka, makasalanan ka. Pero si Lord, He will lift you up just like Zacchaeus. Tiningala niya. Si Lord pa yung tumingala, mga kapatid. Can you imagine? Why I should cry? Kasi kasulad ako ni Zacchaeus, masahol pa. Just like Paul. Ang sabi ni Paul, ako ang pinakamakasalanan, marumi, no? Na naging apostol ni Kristo Jesus. Pero yun ang ipinagyayabang ko kasi sa panahon na ako'y binago ni Kristo Jesus, doon mas lalong nahayag ang kapangyarihan ni Kristo Jesus. Sa buhay mo, sa buhay ko. Letter C, Zacchaeus was so changes that he was willing to go through another change. Tingnan niyo yung ginawa niya. Ang sabi niya, ibibigay ko yung kalahati ng aking kayamanan. No? Sino makakapag-declare nun? Hindi niya kayang gawin yun unless Jesus came to his house. Nung sinabi niya yun, pag tinignan natin, 300% may interest pa yung apat na balik niya doon sa mga nadayaan niya. Grabe, no? Wala talagang matitira kay Zacchaeus, kundi si Panginoong Jesucristo lang. He would return all the money he cheated from people. Kaya ang sino mang totoong, no, hinahanap si Jesus,
Godliness is no longer an inconvenience, but a great joy sa puso niya dahil pinaghaharian na siya ng banal na Espiritu ng Panginoon. Why? Jesus Christ sabi niya, pagdating ng pangako ng Diyos Ama, the Holy Spirit. Kasi yun po yung magbabago sa atin, the Holy Spirit. Kaya pag-uwi nyo mamaya, salamin niyo yung sarili nyo. May nabago ba talaga sa akin? No? Hindi, challenge sa atin yan. Tingnan mo yung sarili mo sa salamin. May nabago ba talaga sa akin? Kasi merong tunay na ako eh. Hindi itong katawan lang eh. Mascot lang itong katawan natin. Yung the real you, yung espiritu mo at yung kaluluwa mo na nandiyan, nakakaramdam ng galit, sama ng loob. No? Pero pag si Kristo ang pinaupo natin sa ating puso, mapapalitan ng pag-ibig, kapayapaan at kagalakan na meron tayo sa buhay natin. At pwede pa natin ibahagi, i-share natin just like Zacchaeus. So what are the points, important lesson that we can learn from the story of Zacchaeus? Sabi ko kanina, real change can happen when people sincerely look or seek Jesus Christ. Real change can happen only by God's miracles because people by sinful nature, ayan tayo, hindi, makasalanan kasi ako, hindi ako pwede dyan. Bro, hindi ako pwede dyan, makasalanan ako, tsaka na ako pupunta dyan, makikijoin dyan sa inyo. Pagka matuwid na ako, kailan ka pa matuwid? Pag lumapit ka kay Kristo Jesus, i-consider ka niyang righteous. Because the glory of God, na natamo mo sa kaligtasan na binigay siya ng Panginoong Kristo, yun ang maisa sa pamuhay mo, kapatid. People should seek Christ so Christ can change them. If no changes happen, pag walang pagbabago nangyari sa isang mananampalataya, baka naman, they do not really meet nor seek Jesus Christ personally. For change to happen, yung apat na points na i-share ko sa inyo, para may mabagong pangyayari o transformation sa isang tao. Number 1, personally desire to really see Jesus Christ. Yan. Tandaan niyo yung mga points. Mamaya, i-practice natin sa bahay. O nga, personally, desire ko talaga makita si Jesus. Pangalawa, decide to see Jesus. I will decide to see Jesus. Pangatlo, I will overcome obstacle in seeing Jesus Christ. Whatever it is, yung magiging hadlang, balakid, ma-overcome ko yan. Kasi gusto ko makita si Yesu Cristo. At si Jesus naman talaga magpapakita sa iyo, kapatid, pagkaganyan ang desire mo. Number 4, face the inconvenience brought about by searching and finding Jesus. Di ba? Ang ganda. Kahit na hindi ako convenient dyan, no? Basta haharapin ko lahat ng bagay about searching and finding Jesus. Anong challenge sa atin ng maikling kwento na ito? Napakarami, di ba? Maikli pero napakarami. Pag binulay po, pag uwi ninyo, basahin nyo ulit, tingnan nyo sa inyong mga personal na aplikasyon sa buhay ninyo. Na-meet ba natin talaga si Jesus Christ in real way that brings about changes ng buhay natin? Anong changes? Yung personality natin, mababago yan. Ano pa? Yung habits mo, yung thoughts mo, the way you think, words, plans, values, lifestyle, napakarami po mga kapatid na pwedeng baguhin sa atin ng Panginoon. Kaya nga gusto niyang baguhin yan eh. Kasi hindi tama para sa kalooban niya. No? Ang daming bagay. Pero kapag tayo really wanted to seek Jesus, kaya niya pong baguhin ang buhay mo. It will turn, ang sabi doon, into a glorious, into His righteousness, kay Jesus. So let the Holy Spirit search our hearts and may we all see what changes God would be like to do in us and with us. Ano ngayon ang in-urge ng Jesus na ito sa buhay nating lahat? Siyempre gusto niya i-surrender natin lahat. Pastor, ano yung mga surrender ko? Daming bagay. Habit, relationship, lifestyle, mga bagay-bagay sa buhay natin na nagiging hadlang para tayo makalapit sa presensya ng Diyos. An idea, no? Meron ba kayo na kakilala na lagi nilang mahirap sa kanyang lahat ng bagay? Inuutusan mo palang bumili sa tindahan, ang sinasabi ka agad, paano ko walang toyo doon? Ay, di pumunta ka sa kabilang tindahan. Paano ko wala rin toyo doon? May toyo ulo mo, wag ka nang bumili. No? Ang daming ganyang tao, negative. Hindi pa nangyayari, nasa isip nila hindi mangyayari. Paano pa hanapin si Kristo Jesus? Paano kung hindi ko matagpuan, Pastor? Sabi ko kanina, pag ang sino bang humanap kay Kristo Jesus, sigurado ako matatagpuan mo si Kristo Jesus. Kasi nandyan lang si Lord eh. No? Nandyan lang. He will never leave you nor
forsake you. Hindi tayo iiwanan ng Panginoong Kristo. Tanya asawa ko, iniwan ako. Pero si Jesus, hindi po nang iiwan. Hindi tayo iiwan ni Jesus. Imamahal natin sa buhay, nawala. Tayo lang susunod doon kasi nauunawaan natin. One day, I will be there too, Mami. Sa piling ng Panginoong Jesus. Because He is my Savior and my personal Lord. Manahimik tayo sa presensya ng Panginoon. Ano ba yung mga bagay na pwede natin isurrender? Yung mga unnecessary baggages natin. I would like to invite you before we partake sa ating mga elements. Let's bow our head and close our eyes. Sige nga po. Huwag niyo intindihin yung katabi niyo. Sabi sa Matthew 11:28-30, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Sinabi na ng Panginoong Kristo talaga ito eh. Gusto niya tayong pagpahingin physically, no? Mentally, emotionally, and even our spirit or soul. Dalawa ang sinasabi ng Panginoon, pagpapahingin ko yung katawan mo at yung espiritu mo, yung kaluluwa mo. And these things can happen if you surrender kay Jesus Christ yung mga dalahin mo. Unnecessary baggages, ibig sabihin, yung mga bagay na hindi mo na dapat bitbitin, huwag mo nang dalhin. Ipagkatiwala kay Kristo Jesus because He cares for you. Sabi niya, "For my yoke is easy and my burden is light." Father, as we continue to give you praise and glory sa oras na ito, salamat sa buhay ni Zacchaeus. Salamat sa experience niya na pwede po namin ma-adapt, ma-absorb sa oras na ito. Na kung personal ka naming hahanapin at magdidesisyon kami sa sarili namin to seek you, Jesus. There is no reason na hindi ka namin matatagpuan. At sa paglapit namin sa iyo, napakaraming mga obstacle. Yes, Lord. Hindi yung magiging hadlang. Kasi mas gugustuhin namin na dumaan kami sa mga obstacle na yun. Because there is a victory, a way out, the Jesus way na pwede mong ibigay sa amin. Inconvenience? Yes, Lord. Pero salamat dahil tinuturuan mo kami to change, to transform according to your likeness, Jesus. At yan yung isang bagay na napalaki na pwede namin makamit. It is a reward for us. As we continue to live on this earth, alam namin mahirap, Lord, pero walang mahirap na bagay sa iyo because things are possible to you alone, Jesus Christ. Nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan. That's why nandito kami lahat. Nagtitiwala kami. Lord, I surrender to you. Mga kapatid, kung meron kayong mga unnecessary baggages right now, handa si Jesus na tanggapin ito. I-surrender natin sa Kanya. Anything na lalo nakakabigat sa atin, handang kunin ng Panginoon. Ang sabi niya, "My yoke is easy and my burden is light." Salamat po as we partake sa mga element na to. Ito yung simbolo ng iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo at ang dugo mo na buhos para sa ikapagpapatawad ng mga makasalanan. Salamat po. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.